Yun po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel na inyong ipon. So today is July 25, 2026 na tayo ngayon ay papunta dyan sa may Amorosa Store sa may Caimito Street, Talon 1, 5 Las Piñas. At dadalhin po natin yan sa may Muntinlupa City, Alabang, Muntinlupa City, sa Civic Drive, sa Landmark Festival, Alabang, Muntinlupa. Okay, so magbabalik po tayo mamaya natin po. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya mga tayo pag nakakuha na po natin sila. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang punyong kapuso, Alan Gato. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong programa. Talagayan, komentaryo sa video o PK4. Pag-usapan po natin ang mga isyu na nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, partikular na takaw, yung mga bata traffic po dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue para po sa gagawin na ikalima na State of the Nation address or na isuna ng Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Para po sa inyong mga text, i-send lang po sa 0917-594-5941. Ilagay lang po inyong mga pangalan at susubukan namin na basahin ang inyong mga mensahe. At para hindi pa huli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DCWB. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media accounts. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Jesus ko. Ngayon pa lamang po ay tuloy-tuloy na ang walang puknat na paghahanda para po sa gagawin na zona ng Pangulong Marcos. Sa bahagi ng Cagayan Valley Road Nag-drop sa Ildefonso, na natin sila. Bulacan, tambanggain ng Pagkaraan ng isang Grabe daang traffic. metro, nadamay ang Baliwa. sa patawid-tawid pa. pagkatapos Ako dito. kumaliwa sa Civic Drive. Ang nasa unahang motor, Dati hindi pa traffic pagka nag-destino ako dito. Ngayon, sobrang traffic. Kumaliwa. Pagkatapos kumaliwa sa Civic Drive. Matapos po wala ng preno ang nakabagat truck. Tumagi magbigay ng pahayag ang truck driver na nakaharap. Kumaliwa sa Civic Drive. Pagkaraan ng 500 metro, Nag-iwan po ng malawakang Umanan sa Market pagpapahal Drive. ng lupa ang bagyong Quiapo sa ilang dalawigan sa norte. May mga mangisdang maaga nang naghango ng isda habang ang ilang pinag-aralan tumuklat na ang mga isda. Nakatutok sa isa ng salita. Bunsod na malakas na ulan gala ng bagyong Quiapo, humagasa sa kalsada ang tubig na mabilis umapaw mula sa irigasyon
Nagbayanihan ang mga residente sa pagtatambak ng sandbag sa kalsada at harap ng kanilang mga bahay. Dalawang buho ang riprap sa gilid ng kalsada sa barangay 55A. Pumambalang sa gitna ng kalsada ang mga bato. Sa barangay 7B naman, napilitang magtulak ng motorsiklo ang mga motorista sa baha. Isang SUV naman ang nirespondihan matapos mahulog sa gilid ng kalsada kagabi. Ayon sa otoridad, posibleng hindi napansin ng driver ang gilid ng daan dahil sa baha. Sa bata, umabot sa kalsada ang pag-apaw ng Yawit River. Nabunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Patuloy ang clearing operation sa pagkaman upala ang tubig ng tanghali. Sa bayan ng Adam, nag-clearing operation dahil sa landslide. Sa Tigra, rumagata ang tubig mula sa Malonganda. May mga kubong inalot na nagkumaragatan tubig kaya apektado ang kabuhayan ng mga Umanan sa Market Drive. Pinagbawal mo ng pamamasyal at paliligo sa dam. Sa Cagayan, inaani ng ilang bahay sa bayan ng Gonzaga. Pinusulitin na rin ng LGU ang tiglan para sa Pineapple Festival. Sa Prison Calzada naman sa barangay Cuyun, sa San Teresita, umapaw ang baha. Sa Bugway, maagang hinango ng mga bangka sa Malaga. Natakot na masira ng bagyo ang kanilang mga palaisdaan. Nagmisulang ilog naman ang malawak na palayang ito sa barangay Mabukay. Pagkaraan ng 100 metro, umanan sa 411, Spectrum Midway Sa isang Extension, paaralan nila ang mga classroom at nasira ang ilang instrument. Ayon sa mga guro, matagal na itong problema sa kanilang paaralan kaya nanawagan sila sa DepEd para mapaayos ang mga sira. Sa tala ng Cagayan, PRMO kahapon umabot na sa mahigit 200 tao o nasa 50 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Nagka-rock slide din dahil sa masamang panahon sa bahagi ng Quezon Road sa Camp 6, Babigyan. Na-clear na ang lugar matapos pansamantalang isara sa trapiko. Jonathan Nandal, umanan sa 411, Spectrum Midway Extension, East. Mga kapuso, wala lang po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Iamo. Ayon sa pag-asa, huling nabataan ang sentro ng bagyo, 506 kilometers west ng Hismayat, Batanes. Kumikilos ito west-northwest sa bilis na 19 or 30 kilometers per hour. Wala na rin nakataas sa wind signal ngayon ang pag-asa, pero patuloy pa rin nakaka-apekto ang trough ng bagyo sa extreme northern Luzon. Magdadala ng mga pangulan ngayong hapon hanggang bukas sa Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Dahil naman sa habagat, patuloy pa rin ang mga ulan sa Metro Manila. Nalalabing bahagi ng Luzon, Pagkaraan ng 200 metro, sa northern at western umanan sa portion National ng Highway. Mindanao. Pagkatapos mamalagi sa kaliwa sa National Highway, Kalat-kalat na mahina hanggang katamtamang ulan ang posibleng maranasan sa Luzon, lalo na sa Ilocos Norte, Benguet, Zambales, Bataan at Aurora. Hindi rin na maghapon ng ulan sa ilang bahagi ng Bisaya. Halos buong Mindanao naman ang posibleng ulanin bukas ang hapon hanggang gabi. Heavy to extend rate sa Cotabato, Zamboanga del Norte at Davao del Mar, kaya maging alerto pa rin po sa baha at landslide. Metro Manila, asahan ng 5 to intense rain sa hapon pero posible ang mas malalakas na ulan sa gabi. Nakauna na ang pagkakataon matapos pumuntok ang issue sa Gulf Flood Control Project, isang nakaupong umanan. ang kinasuhan Pagkatapos mamalagi sa kaliwa sa National Highway, Naaaralan bago pumunta ng Pangulo sa lunes. At kinasuhan nila isang dating kongresista at itong iba pa ng Brandon Albert. Baka dito, si Jonathan Nandal. Dalawang araw bago magsimula ang pagtutupay ng bisita sa pinabuhay ng pinagbayan at pagkiwalian sa Representative James Jojo Allen Jr. ng Swati Cooperative at kauna-unahang incumbent sa pagkakita pinasuhan sa sunod na pagkakapagpag ng pagkakita sa isang bayan. Sabi ng pagpunta habang nagsisakitan na nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH, 199 million pesos sa kaibayan sa kumpanya. Malinaw alin ang sinasabi ni President Batas. mamalagi sa kaliwa sa National Highway. Pagkatapos mamalagi sa kaliwa sa U-turn slot. Para masabi nagkaroon ng konflikto ng interes, alila sa pagkakita na ang siya ng gobyerno ay na o maaari
kanyang konsensya. 14 counts na kaya nagpalang laban ni Ang 90,000 pesos ang karaniwang fianza sa bawat isang bilang ng kaso ng graft. Sabi ng source station, kaya hapon nakapagfianza si Ang sa Ticket Bayan. Bukod kay Ang, kinasuhan din ang ombudsman ng graft at malversation si dating sultan Kudarat Second District Representative Arthur Fogbo at 3 ibang kapwa akusado. Sinusubukan din namin siyang una ng kaya. Naunatan ang dahil sa Pagkaraan ng 300 metro, gamitin ang 200 daanan sa kanan panatilihin sa kanan sa National Highway. Even po ay sumabang sa state. Right to training. Non-stop ang pagtutok nito sa 24 oras. Mamalagi sa kanan sa National Highway. Pagkaraan ng 200 metro, mamalagi sa kanan sa East Service Road. Mamalagi sa kanan sa East Service Road. Nagkasunog sa isang high school sa Rodriguez Rizal, pasado ang Lasmete kagabi. Mabilis na pagkalat ng apoy sa tatlong Pagkaraan ng 3.6 kilometro, umaliwa sa 63 Dr. A. Santos Avenue. Ganun pa ng PNP ang pagdito at talaga ng mga natin ang paggabi. Dahil sa pagkakaana at ang pagkakaana ng hirap na pagkakas Tansyang tagal sa traffic, 14 na minuto. para maging mas realistic ang pagganap ilang writers. Sumama sa mga bida ng upcoming Apollo Family Coffee Drama Series sa Delivery Mall.
Quiapo sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, ang kabubuan ng kasamang ng gobernador nakatutok si Johnny Esteban ng GMA Regional TV. Sa punto na abutan ng mga rescuer ang dalawang batang ismagkita na baha sa barangay Crawford na City kagabi. Ayon sa Coast Guard Officer General, nagsanay sa kanilang mga ang kanilang bahay. Pagdating, na-rescue rin ang kanilang ama. Ang baha sa ilang lugar sa Luzon, sumabit ng bangka at tubig ang mga rescuer para matagip ang mga natrap na residente. May mga stranded ding motorista at commuter. Maganda ang baha sa mga bahay. Umakyat na buko ang mga tao para hindi matangay. Ayon sa floater, nagulat sila sa pagdaan ng tubig sa kalapit na ilog dahil hindi ang isang pick-up bumaba pa sa puno matapos ang speed ng tubig sabay ng dalawang ginamot na mga bakal. Ang tindahan ito itatapon na lang ang sakot-sakot speed at bigas na nabasa na mga tansya. Kaya rin nasa 500,000 piso ang lubigan dahil binahari ng kanilang bodega. Mula sa GMA 300 habang pagkalapit ng eleksyon 2020, inihalaan ng pipila para mamakas ang kanilang partido. Ginawa po yan sa kanilang National Assembly sa Davao kanina. Nanaging National Party President, si Davao City Mayor Sebastian Duterte, Executive Vice President naman, si Enrique Jimmy Mondo, at kabilang sa mga lubang may posisyon sa partido, si Senator Bongo, ay binongong auditor. Pagkatapos po ng pagtitipon, nakapanayam na GMA Regional TV si Mayor Duterte, sabay sa pagbanggit sa kanya ni NBI Director Melvin Lista sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa dalawang public judge ng The Voice Kids Philippines 2026, magpapalik din sa singing stage at sa puno si Tino Dante. Ano kaya ang inaabangan ni Kuyeto? Si Gigi Kayani at Ay Maria. Yan ang iyong sa The Voice Kids Stage 2026. Looking forward to ang mapanood at fans ng contestants as they share skills. And makuha man ulit eh, will definitely build their craft. Ang laking lesson din para
Ano yung brake?